questions related to the film. Alright, so let's maintain a light and happy atmosphere sa ating media conference today. Simulan po natin ang ating first batch na magtatanong. Jojo Gabinete, Erwin Ogawa, Alan Sancon, followed by Jefferson Fernando. For now, from Pep PH, we have Jojo Gabinete. Magandang hapon. First na tanong ko, anong thoughts nyo na finally binalik na yung mga media conference para sa BMX? Lahat kayo na? Lahat, okay. Sige po, direct. Thank you for your wonderful question, Kuya Jojo. At higit sa lahat, napaka-importante ng unang tanong para sa amin. Kasi marami talaga sa amin na pelikula na magaganda, maayos, pero hindi nabibigyan ng MediaCon kasi nga hindi na pa-publicize masyado. So maraming salamat sa mga nagsusulat, nagpo-post, na gumagawa ng write-ups para sa amin na bumalik, no? Bumalik. Kaya sabi ko kay Bibi, nanibago ako, may press con ulit, no? Thank you sa inyo, kay Jojo. Thank you sa Viva. Thank you sa lahat ng dumalo ngayong araw na to na bumalik ulit yung ating mga MediaCon. Kasi maraming kwento ang hindi nakukwento, maraming artista, maraming bagong dumarating na hindi nakukwento yung mga kwento nila. At yun, dito na sila ngayon, no? Dito na sa saktong-sakto, Barurot Dos yung una kasi napakalakas ng cast na to, no? Sa henerasyon ng Viva Max ngayon, sila yung solid cast na nandito ngayon. Thank you. JC. Thank you po sa magandang tanong. Honestly, kinakabahan po ako. Number one, nagpapasalamat po ako kay Lord sa pagkakataon na mabigyan po kami ng MediaCon na tinatawag. Siyempre, thank you kay Boss Vic, sa Viva, at sa buong staff, sa buong team and everything. Wala na po akong masyadong sasabihin, kundi abangan nyo ito. Dahil madiin ito. Thank you. JC, bago mo ipasa kay Margaret, tanong lang, bakit ka nagpatatong sa ulo ng image ni Jesus Christ? Kailan? Tsaka anong inspirasyon mo? To be honest po, personal na po yan pero sige, hindi po ako magpapaka-plastic sa tanong niyo po, pero sobrang lakas po ng faith ko kay Jesus. Kaya sabi nila masakit, pero mas masakit yung nandito. Yan lang. Thank you. Curious lang ako, bakit pwedeng sa ibang part ng katawan, di ba? Bakit sa ulo? Siguro po, nandun kasi yung pinakamasakit na alam kong hindi kaya ng pangkaraniwan. Na yun nga, nagpapalato. Kamusta yung spiritual relationship mo kay God? Sobrang lakas, sasama kita mamaya sa simbahan. Okay, Margaret. Tawa ako. Thank you po, Sir Jojo, for the question. Anyways, yung ganito pong opportunity para po sa katulad ko pong bagong artist ng BMX. Sobrang feeling ko po, privilege po talaga to kasi nabibigyan po ng pagkakataon ma-recognize yung execution namin ng characters and yung storya po na ginagawa ng mga directors. And yun po, para mas nabibigyan po ng opportunity na malaman ng tao at makilala yung mga artists at creations po ng directors. Yun po. Thank you. Kamusta ka na ngayon? Kasi dati, takot na takot ka sa mga press con, di ba? Kinakabahan ka. Anong pakiramdam mo ngayon? Kinakabahan pa din naman po. Pero ngayon po kasi mas familiar na po yung kayo po, Sir Jojo. Mas nagiging comfortable po ako kasi po nakausap ko na po kayo ng personal. Yun po. Thank you. Hero. Ayun po, sa letrang B, allow being God. Thank you sana sa question, Sir Jojo, no? And, ayun, syempre, ngayon bumalik ng ating mga presscon, parang na-ignite uli yung mga apoy ng aming mga passion as an actors, as mga directors, writers, dito sa VMX. Syempre, eto na uli yung panahon para gumawa ng hindi lang bago, pero mas maganda sa ating mga nagawa before. Kaya sobrang saya namin, sobrang grateful namin dahil binalik niyo po ito. And alam niyo na po yan, maraming salamat, mahal na mahal namin kayo. Ayun po.
Direct Ken. First time mong nag-press con, Ken? Yes po. Ah. Kaya actually, katulad ni Margaret, nung una, kinakabahan din ako ngayon. Pero we are happy na we get to show our film, or at least the trailer of our film, sa mas maraming audience, like sa and literal na mas malaking stage. So, yun, excited na makita at mapanood ng lahat yung pelikula na ginawa namin. Maraming salamat. Okay, thank you so much. Gusto ko lang idagdag kay JC, no? Kapag ayaw mo na yung tattoo mo, grow mo lang yung hair mo, matatakpan na siya. Diba? Kaya okay rin sa ulo. Anyway, sige po. Okay, ngayon naman kay Erwin Ogawa, lipat tayo to Anong Ganap. Hello guys, hi Direk, welcome back, di ba? Ang tagal na natin hindi nag-press ko. So, syempre, ang tanong ng lahat, gano'ng katindi ang mga eksena dito sa Pasada Barulog 2, Direk? Ako po ba muna? Yes, sige pa. Sige po. By the way, ako lang po ang creator ng project. Ang director po ay si El de la Cruz. And pinagtulungan namin yung project para mabuo ito. Kung ang tanong ay gaano kasagad, parang ito na ngayon ang pinakasagad. Yes. Oo. Todohan na. Todoan to. Kasi sabi ko nga, baka end of an era na. Yes. No? Baka dapat gumawa tayo ng isang wild at pinakamarami. Kung ang mga love scenes ng mga previous Viva Max ay 10, 8, eto 18. Todo. Todo lahat. 18 Oo. talaga. Todo. Nabilang talaga. 18. Parang 19 nga eh. Pero ano po, again, sinasabi ko, hindi naman tayo lagi gumagawa ng pangit. No? Pag nandito naman tayo, lagi tayo gumagawa ng ipupush natin yung limits. No? Kaya Barurot 2, kasi syempre dapat masigitan natin yung Barurot 1. Kaya nga 2 eh. Kaya nga Pinar 2 eh. No? Higit sa lahat, napakahuhusay ng mga artistang ito, no? Very professional. At higit sa lahat, may JC Tan, si Errol Talmelo, at higit sa lahat, syempre, Balahibong Pusa. Nandito, si Margaret Diaz, no? At meron pa kaming, wala lang dito ngayon sa presscon, merong mga 3 bagong ilo-launch na kasama namin sa pelikula. Isang beauty queen, isang batang-bata na si Victoria Nash, at isa pang hot MILF. No? Yes. Abangan natin yun. Yun yung aabangan natin. No? Kasi traditionally, ang daming, libo-libo lagi ang babae sa Viva Max. Daan-daan. Pero hindi nagmamarka eh. Hindi nagmamarka, dumadaan lang, passing lang. So kaya I'm very thankful na mayroong press con ngayon. No? Kasi, kaya naman ginagawa to para magmarka, no? Sayang ang performance ni Margaret Diaz, no? Sayang ang performance ni Margaret Diaz sa Pusa, sa Warat. Na napakahusay niya doon, aliwanin. Pero ngayon, at least, karami kayo, kasama namin kayo, may isusulat niyo itong mga bagay na ito. Anong ganap? Yes, JC, anong kaibahan nito sa mga previous na ginawa mo? Kaya nga nagpatato eh. Hello po. Sa pinagkaiba, masasabi ko, nakita nyo naman yung part 1. Hindi naman siya gano'n nalalayo doon, pero iba talaga yung dating na ito. Ayoko lang magyabang, gusto ko panoorin nyo na lang po, and then kayo na po yung maghusga. Mahirap pong i-flex masyado ng sobrang hindi kayo yung natutuwa doon. Sorry, ayaw niya magyabang, pero siya na ang Barurot King. Yeah, ayan. Si JC Tan ang Barurot King. Hindi, yun na po. Yun na po siya. Basta kakaiba siya, and then sisikip yung brief ng manonood. Ayan na. And Margaret, yan, pangatawanan na ba talaga ang pagiging bagong pantasyo ng bayan? Margaret? Grabe. Ang bigat po na title noon, pero sa Barurot 2, masasabi ko pong mas wild si Margaret Diaz dito. Okay, kaabang-abang. And Aaron. Yes po. And sorry, the question is... So, anong kaibahan nito sa mga previous na ginawa mo? Okay, kinonfer ka. Thank you po sa question nyo. And ayun, syempre ang pinagkaibaw nito, well, for one thing is talagang napakita yung husay ng karakter sa pag-try
tricycle. Kasi nahihirapan kami ni Audi po talaga mag-tricycle. Sa set lang ako natuto. Inaaral. And dahil sobrang supportive ng production, no? Talaga naturuan nila ako ng maayos, kahit papaano. And ayun, ano pa ba? Yung character ko kasi dito talagang iba yung dating niya compared sa mga nagawa ko before. Kasi may kakaiba siyang development sa tulong ni Marco, ni Barurod King, ayan, and then sa inspiration niya para kay Maya, which is talagang para sa mga VMX films, dito natin papatunayan na may storya at may laman ang ginagawa namin. Iba walang storya? Ay, wala kasi nakaberek Ayun lang. Ayun lang po, ayun lang. And direct speak of storya, anong naging inspirasyon mo dito sa Pasada? Okay, so, syempre, Barurot Dos. Okay. Yung una, syempre, kailangan nating isipin ano na yung nagawa sa una, Barurot 1. Okay? So, sa akin, dapat sagutin natin yun. Ang Barurot 1 ay tungkol sa isang lalaki na maraming, sabihin natin maraming babae, pero natuto siyang magmahal. Okay? So, ito naman ay tungkol naman siya sa mga tao na matututo rin magmahal pero hindi sa paraan na the usual na nakita natin sa Barurot 1. So, excited ako na makita niyo yun kung ano yung difference ng paraan ng pag-ibig nila. Thank you po, best of luck sa movie. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Sir Erwin, ngayon naman moving on to Stars Photo, we have questions from Alan Sancon. Hi po. Good afternoon, everyone. Congratulations sa pagbabalik ng BMX press con, di ba? So, na-miss din namin yung ganitong bagay that we ask question to the new movie ng BMX. Kay Direk Roman Perez muna. Direk, kasi parang pansin namin, parang ito na ba yung gusto mong tahakin ngayon, na parang as ano ka na lang, parang as producer ka na lang or mentor ka na lang sa mga bagong director at hindi ka nagagawa talaga ng film mo. Parang yan na ba yung gusto mong tahakin ngayon? Tulad ng ginawa mo rito sa Pasada, Barurot Dos. Strategically, yes. Opo. Sa 6 na taon ng Viva Max, no? Nung sinimulan natin to ng 2020, siguro mga 10 director na rin naman ang natulungan ko, no? Di ko nababanggitin, pero yung mga pinapanood nyo, nakatrabaho ko at ako rin po yung nagturo sa kanila. So ngayon, parang pinakabunso kong kapatid ngayon si Kelly de la Cruz. No? Halos lahat naman dito na mentor ko na. Most likely, yung ibang pelikula, ganun din ang nangyayari. Parang ganun, Kuya Alan, parang ganun. Ganun pumupunta ngayon. Mas creative producing ngayon yung pinapas. Pero pag may magandang project, gagawin ko pa rin naman. Gagawa pa rin naman tayo ng pelikula na hindi sa BMX, no? Pero again, dapat talaga i-preach natin or ikalat natin yung genre, no? Tinuturo ko yung genre, tinuturo ko yung proseso para kumalat, no? Para humayo sila at magpakarami, no? Para maraming maging filmmakers na hindi iniiwasan ng erotika sa mundo, no? Kasi mga filmmakers ngayon, nagpapaka-art, iniiwasan yung erotika pero nagpipitch pala kay boss. Alam mo yun? Na ayaw namin ng VMX, pero makikita natin, nagpipitch pala kay Boss Vic ng mga pitch nila. Si ano po, na nandito na rin ngayon, no? Yung iba na nagpipitch at ayaw mag-VMX, makikita natin may VMX na rin pala sila sa kanilang mga pelikula ngayon, no? Pero again, mas marami, mas maganda. So, parang ang ginagawa ko ngayon ay ganitong proseso, no? Akin yung kwento, i-direct natin ng ibang boses para iba-ibang boses yung marinig natin. Hindi lang puro boses ko. Katulad ng press ko na ito, puro ako lang nagsasalita. Pero we honor you, Direk, no? Kasi parang you started everything sa BMX. Nung nagsimula, kayo talaga yung nagsimula. Ngayon, ang dami ng mga bagong director na gumagawa ng tulad ng ginagawa ninyo. So, congrats po doon. Yeah. Tanong ko lang dun sa tatlong character, si JC, si Margaret, at saka si Errol.
Sabi nyo nga, mas matindi tong Pasada Barurot 2 kaysa dun sa nauna. Pero ano ba yung aabangan ng mga tao? Gaano katindi ba yung mga eksena nyo dito? Not giving too much of your role or yung character, pero ano lang yung aabangan? Gaano katindi yung mga eksena na aabangan dito? Starting with Errol siguro. Okay, ayun no. Sobrang tindi kasi alam niyo naman sa mga nakapanood po sa akin na na-try na natin mag-outdoors and such. No, so this time na-try naman natin sa tricycle. Although na-try ko na before sa tricycle, pasensya na pero tinalo nito yung scene ko dati. O kasi mas intense to. And iba rin yung dinadala ng iba't ibang klaseng intimate scenes dahil dito nabigyan ng buhay ang intimate scene ng with love, with passion, and with lust all together at the same time. So iba yung binigay niyang kulay dun sa dalawang character and sa pagmamahalan nila. Ayun no. And meron din ako mini fight scene na medyo proud ako kasi hindi pa ako nakagawa nun before. Ay, meron na pala akong nagawa, pero nabugbog ako dun. Dito hindi. Hindi ako nabugbog dito. Yeah, ayun. Thank you, Direk. Ayun po. So bago si Margaret, siguro yung Barurot King muna sa Kisitan. Diba? Yan yung title mo daw ngayon, Barurot King. Kisitan. Yeah. Ayun po. Kung yung pinakamatinding aabangan, ayaw ko sanang magkwento talaga pero kumakain ka ng ubas. Ubas. Oo. Siguro Bakit? naman. So, nagkaroon ka na ng idea sa salitang ubas lang, ha? Yun lang po, sir. Makita mo paano ang tamang pagkain ng ubas. So meron palang tutorial to. Meron. May matututunan. At di po ba kayo marunong dumila? Talaga ako tinatanong. Maraming klase, in general yun, ha? Malalaman mo paano yung tamang paghagod ng dila. Okay, yan po. Barurot King talaga. Thank you po. Siyempre, hindi mawawala. Tanungin naman natin yung bagong pantasya daw ng bayan. Ano muna yung reaction mo na tinatawag ka ng ganun? Siyempre, malaking ano yun, di ba? Malaking responsibilities yun para tawagin kang pantasya ng bayan. At alam mo kung sino yung pantasya ng bayan before, di ba? Joyce Jimenez yun, di ba? Siyempre nape-pressure po ako, pero hindi naman to the point na parang nagkakaroon na ng negative impact sa akin. Pero sila Direk Roman, tsaka Direk Kiel, sa movie pong ginawa namin ngayon, talagang inalis po talaga nila ako sa comfort zone ko. Hindi ko ina-expect na ganong kalala yung mga love scene, pero nag-intimate pa din talaga, like may love pa din. Pero ayun, talagang walang-wala yung naipakita ko sa movie to sa mga previous movies ko po. Thank you, Margaret. Last na lang kay Direk Kiel. Direk, is there any pressure on your part na higitan or parang pantayan man lang yung Barurot na una bago mo ginawa to? Hindi ko inisip na dapat siyang lagpasan. Ang pinaka-importante sa akin ay magkwento ng storya na yung pinaka-best na story na pwede nating ikwento. And nagulat ako na lalabas palang kusa yun doon sa genre na okay, so dito tayo, hinihimi ng genre ang risky and literal na very bold storytelling, and pumunta kami doon. Hindi kami natakot na daanan yung mga bagay na hindi kami natakot na sumugal or mag-take risk. Thank you. Congratulations, everyone. Okay, Good afternoon. Para kay Direk Roman at kay Direk Kiel, ayun, as filmmakers, paano nyo piniprepare yung actors nyo, lalo na pag may intimate scene? Anong preparation ang ginagawa pag gano'n? Okay. Kwento ko muna, ang tagal ko na rin kasama si Direk Roman. Nakatrabaho ko siya, so lahat ng alam ko
sa filmmaking and to be specific sa genre na to ay natutunan ko kay Direk Roman. Okay? So, lagi naman niya sinasabi na kailangan comfortable yung artista, pero at the same time, kailangan maintindihan nila yung storya para mailabas nila kung ano yung kailangan. And yun din naman yung ginawa natin sa pelikulang to. Na-mention nga ni Errol na, and ni Mark, na-mention nila na pantay yung lust and love. Okay? So, yun, importante na i-explain lang and maintindihan nila, okay, dito tayo nanggagaling. And pag nagawa namin yun, lalabas na yung ganda ng love scene. Okay, kay Direk Roman. Thank you po sa tanong. Yung preparasyon po, lagi na tong proseso ko na to eh. Proseso na namin to dito sa VMX. Ewan ko lang sa iba, pero most likely iba naman talaga. Nag-workshop talaga kami. No? Hindi lang nakikita ng tao or lagi naman namin kwento to ng napaka-intensive ng workshop, lalo na sa sensual part nito, yung acting, higit sa lahat, yung proseso ng characters. No? Very important yung proseso ng characters kasi lalo na sa mga bago. No? Bakit kailangan maghubad? Ba't kailangan mag-sexy? No? Hindi naman laging lights on, hubad. Hindi ganun, no? Kailangan maintindihan niya bago niya gawin yung isang bagay. No? So most likely, yung process na to ay, sabi ko nga, 6 years na to ang Viva Max, no? Nag-start na tayo na may sensitivity workshop, sensuality workshop, bukod pa sa acting workshop na ginagawa na process natin. Kaya pagdating sa set, ready na po sila. Napansin nyo ba, ewan ko lang po kung sa mga press ng 90s o ng 2000s, dati may mga pelikulang hindi natutuloy dahil nagbaback out yung artista, apparently in the middle of the process. Sa panahon ngayon, wala pong ganun. Kasi, naproseso na ng Viva yung sistema na to. No? Na alam na ng mga babae, alam na ng mga magulang, alam na ng mga managers, at alam na ng characters ng mga babae yung proseso. So walang in the middle na alam naman natin yan. May pelikula si ganito nung 90s, nag-back out, hindi na natuloy yung pelikula. Ito most likely, pagdating nila sa set, prepared na sila. Prepared na sila. Handa na si Margaret, handa na si JC Tan, handa na si Errol sa lahat ng mga scenes na gagawin na medyo sensitive. Yun lang po. Ready sila, ready po yung mga yan. Okay, maraming salamat. Thank you po. Thank you po. Para naman sa tatlong actors natin, kay Errol, kay Margaret, and JC, may paanong pagpapaalam sa family nyo na ito yung mga genre ng pelikula na gagawin ko, and do you let them na manood ng mga pelikula nyo? Yeah. Anyone, kahit sino una? Go. Sige Margaret, ikaw mauna. Well, fortunately naman po, yung mom ko, very supportive po, na all throughout po sa journey ko dito sa BMX, talaga pong binibigyan ko po siya ng way para mag-guide niya ako. Talagang open po ako sa kanya, even sa mga intimate scenes po, talaga pong sinasabi ko sa kanya. And through that po, parang mas nagiging comfortable ako na mag-work sa ganitong industry kasi alam ko na may mama ko, na may naggagabay po sa akin. And ayun po, parang sa support lang po ng mom ko, I feel very unstoppable. Regardless kung anong criticism ng ibang tao, wala akong pakialam. Kasi hindi naman sila yung nanay ko. Yung nag-value lang sa akin, yung opinion ng mama ko. Yun lang po. Thank you. Okay. Errol, tsaka si JC. So, sa parents ko, paano ba? Nagpaalam ba ako? Hindi, nagpaalam naman ako. And, of course, nagpaalam, nanonood sila. And alam nila, lalo na yung siblings ko, before, sumama pa sila, nung mga merong showing, no? Nung sinisilip, nandun po sila, sumuporta sila. Yung parents ko gusto rin manood, pero wala sila sa country at the time, so hindi sila nakanood. And then, very supportive sila. Alam nila yung passion ko para sa pagiging aktor. Kaya sabi nila,
kung yan yung genre mo, respect. Alam mo yan, alam mo yung gagawin mo dyan, and mahal ka namin. Yun ang sinasabi nila sa akin lagi. Ayun po. JC. Sa akin po, okay naman. Basta trabaho na tayo, yun na pumayod. Kung pagpapaalam, wala naman na dapat. Pumaldo tayo, sabay-sabay. Okay. JC, pahabol lang na tanong. Gaano katagal ginawa yung tattoo mo sa head? Isang araw. One day. Kinaya mo siya ng isang upuan lang. Opo. Okay. Can you show us? Pwede yung ano pa? Ito po. Ayan. Huwag niyo pong gisingin si Papa Jesus. Okay, thank you, JC. Thank you so much po. This is supposed to be a concept na on its own, which is pasada. Okay, standalone concept. And siguro nakita nila na maybe the world will work na katabi ng Barurot 1. And yun na nga, and that's why since we follow the story, and yeah, ano naman, tugma naman, and yun, I'm very happy na we get to be a part of that world. Direk. Tama si Direk Kel, no? Si Direk Kel ang nagsulat ng Kalakal, napakalakas din ng Kalakal, nanalo international. Maalikaya, no? Malakas din yun, Jen Rosa and Aliyah. And then, first time niya magdidirect, kailangan namin pagandaan. No? So, ang nagawa talaga namin concept ay pasada. Kasi apparently, ang algorithm ng Viva Max ay tricycle drivers. Nanonood talaga sila ng Viva Max. Pedicab drivers, jeepney drivers, lahat ng may manibela nanonood ng Viva Max. No? Kaya yun yung target algorithm talaga namin. So, it's management decision yung Barurot 2. No? Yung Barurot 2 ay binuo namin because napakalakas ng algorithm ng Barurot 1. Which is hindi ko alam. Hindi ko pa siya napapanood noon eh. May sinushoot akong ibang pelikula. Tapos sabi nila, Direk, malakas ang algorithm ng Barurot 1. What if pagsamahin natin yung pasada na concept nyo at saka yung Barurot 2. So ngayon, most likely, Barurot 2 yung na-produce namin. No? Napakalakas na concept kasi makita lang yung Barurot King. Alam na ng mga driver, idol nila to eh. Idol nila si JC Tan, no? Makita lang nila may hawak na manibela si JC Tan. Alam nilang, may titirahin to. Ganon ang Barurot King, you know? So magandang branding, no? So, kaya nag-follow kami ron ni Kel. No? Yung concept, ginawa namin ni Kel at sinulat namin, hindi siya sequel na sequel. No? Hindi siya sequel na sequel. Hindi ako gumagawa ng sequel na sequel. Familiar but unfamiliar. Ganun yung pakiramdam. No? Yun. Thank you. Okay, thank you, Direk. Maganda ba? Thank you. Thank you, Direk. Yung second question ko sa cast naman, kasi yung gatong genre medyo controversial, ganyan. So, for you, ano yung parang advantage and disadvantage ng pagtatrabaho sa ganitong genre ng pelikula? Yung may pagpapasexy, intimate, gano'n. Okay po. Thank you po sa maganda actually. Sobrang ganda ng tanong niyo. Disadvantage? Well, if I have to be honest, the only disadvantage lang naman na nakikita ko is yung misconception ng mga karamihan na hindi pa nakakanood ng VMX, no? Na, VMX, so bad. So, yun lang yung only disadvantage. In certain points in our daily lives, there's going to be someone na ma-disrespect ka as an actor. And it's not that big of a disadvantage kasi we also have to understand na, okay, di sila nanonood, di nila alam yung ginagawa natin. Akala nila, sorry for the word, pero corn or P, okay. So, pero hindi po siya ganun. Advantage naman is, well, advantage comes with experience din eh. So,
yung advantage ko nung bago ako is I have a different edge dun sa ibang actors. Pero nung tumatagal ako, mas nagiging advantage ko yung wisdom ko na nakatrabaho yung mga directors, di ba? And then alam ko na yung paano atake. Ayun, so yun nagiging ma-advantage ko. And I think kung gagawin ko siyang edge compared sa ibang actors of different genres is pag dito ako kasi nagsimula mag-work, nawawala yung inhibitions mo. So mas nakakagawa ka ng mas daring, not just in the sense of the intimate category, pero mas wala kang takot gawin, umiyak, or dumapa sa sahig, or kung anong man acting yan, mas nade-deliver mo kasi nahubog ka sa VMX. So yun yung advantage as an actor. Ayun. And JC, how about you? Hello. Ay, hindi ko na masyadong mahabaan. In English niya lahat. Okay. At disadvantage, una sa lahat, ang negativity kasi ngayon sa buhay ko, yung walk process, ayoko yung process ng negativity sa buhay ko. Kasi lahat tayo, marami na nun. So, ang mga bashers, haters, kung ayaw nila sa akin, I don't give a fuck. Yun lang. They don't pay my bills. Okay? Because I know exactly who I am. That's it. Advantage ko, nadadagdagan yung kaalaman ko sa pakikisama una sa industriya, mga director, buong staff, team, co-actor ko, actress and everything. Knowledge, yan. Gusto ko madagdagan pa yung kaalaman ko sa industriya, sa trabaho, sa lahat, sa buhay. Yun po yun. Salamat po. Thank you. And lastly, Margaret. Thank you po sa sobrang gandang tanong nyo. Sobrang crucial po. Sobrang crucial po na tanong yan, lalo na sa mga babae na nag-work po sa VMX. And yung disadvantage po sa akin, honestly, I would be transparent sa sagot ko. Madami po akong insecurity. Madami akong kinakahiya, hindi sa katawan ko, na hindi perfect. And yun yung magiging disadvantage sa akin kasi parang ang daming criticism, ang daming beauty standards, and dun pumapasok yung advantage. Kasi etong privileges na opportunities para makapagsalita na madaming nakikinig na tao. Madami akong na-encourage na babae or iba mang gender na kasame age ko or mas ahead sa akin, mas bata sa akin, na walang perfect. Yan, walang perfect. Ayun yung gusto kong i-break na stigma. At ayun yung sobrang natutuwa ako kasi na-overcome ko at kino-conquer ko yung mga insecurities na yon. Habang dumadami yung projects ko, doon ako sobrang nagiging thankful kasi because of the directors, the producers, and yung sa mga taong nagsusurround sa akin, iniisip ng ibang tao, puro kabastusan lang yung VMX. Pero in reality, sobrang daming positive na na-affect madaming positive things na akong natututunan dahil sa mga nagsusurround sa aking mga ganong tao. Nabubukas yung isip ko na, ay, ito pala yung pananaw nila sa VMX dati, and ayun din yung pananaw ko dati. Na sobrang nabago yun lahat ngayon. Yun lang po. Thank you. Salamat. And good luck sa Alright, very, very well said. Maraming salamat, Margaret. Thank you po. Okay, we are skipping Von. Okay, so we are gonna move on to Bernard Santos from My Movie World. Hello, good afternoon everyone. My question is for the cast. Since bilang artista ng isang erotica genre or sexy genre, paano kayo naghahanda sa mga love scenes na ginagawa nyo? And ano yun din yung mga limitations? Yung paghahanda po para sa akin napakasimple dahil medyo nasanay na ako, magaan na sa loob ko gawin yung mga bagay-bagay. Una, kakausapin ko po yung babae.
mga trabaho ko. Aalamin ko kung ano yung bawal at hindi dapat hawakan kasi mamaya yung ubas niya mahawakan ko, bawal pala. Mahirap yon. O doon naman sa may pichi-pichi, may takip naman yon, kaya okay naman yon. At kapag okay na po yung usapan namin, aalalayan ko na lang po siya. Yun po yung sa akin. Paghahanda. Yun. Kailangan igalang ang babae sa VMX. Huwag abusuhin, huwag bastusin, o huwag samantalahin. Yun lang po yun. Sige po. Amen. Okay, ayun. And thank you po ulit sa tanong. Ganda nung sagot ni Brother JC. And similar lang po sa paghahanda. Well, syempre, alam naman na po ninyo na pag naghahanda tayo is usually we start kung nasa bahay pa lang. Diba? Bago pa kami pumunta ng prod, bago pa kami umabot ng workshop, nag-i-start na kami mag-prepare. Inaaral na po namin yung mga characters namin. Binibigyan na namin ng buhay yan para meron na kami mga variety na maipapakita sa ating mga directors. No? And then, kung magtutugma yung pareho namin pagkakaintindi sa mga characters. And then, pagdating naman sa intimate scenes, ayun nga, gaya nga na sabi ni Brother JC, always respect talaga yung women. So, inalagaan po namin yan. Sa katagalan ng aming pagtatrabaho sa VMX, wala pa kaming nakitang nabastos ng co-actor or director or prod. Lahat safe and very grateful ang karamihan ng mga female actresses na kasama namin. And, ayun po. Sorry po, paulit mo ng question. Bilang artista ng isang erotica genre, paano ka naghahanda sa mga love scenes and ano din yung limitations mo? Yung paghahanda po, katulad po ng na-mention ni Direk Roman and Direk Kevo, talagang may workshop, may nilalaan po talaga kaming workshop dyan, intimacy workshop, na talagang ine-explore namin yung boundaries ng isa't isa. Kung saan komportable, kung saan pinaka-komportable at saan pinaka-hindi komportable. And sobrang, ayun siguro yung nakakapagbigay sa akin ng freedom na mag-enjoy sa mga co-actors ko, sa trabaho ko. Kasi parang, okay, napag-uusapan namin yung boundaries and may respeto doon. So far, wala pa naman po ako na-experience na nag-cross sa mga boundaries na ganon. At yung limitations ko naman po, kung ano po yung kailangan kong ibigay para ma-execute yung character, ayun po yung ibibigay ko. Thank you po. And then, my second question, in line with the title of the film, Pasada Barurot Dos, can you give instance sa life nyo, positive and negative na nagamit nyo yung, or paano nyo na-apply yung word na barurot sa buhay nyo? Kasi di ba, barurot means parang excess speed. Yun. Sige, umpisa mo na. Sa barurot, pag sinabing barurot po, syempre matulin, mabilis. Sa buhay, binaligtad ko siya, hindi mo kailangang maging mabilis sa buhay, pero maging alisto ka lang sa mga nangyayari sa buhay mo. Like kapag may pagkakataon, take it, grab mo. Pag may gusto ka, sabi nga sa linya, kuhain mo. Yun po yun. Yun na po ba? Okay na? Positive or negative? Positive. Yun po, yung positive, yun po yun. Yung negative naman, wala, bira lang. Laban na sa buhay. Sige po. Ayun. Ewan ko lang kung naintindihan ko ng tama. So, yung positive na nabigay na pasada or barurot. I think I'll use the word pasada na lang. No? Sa buhay, ang buhay kasi talaga mabilis. Diba? Parang pumapasada lang. Parang pinasadahan ka lang. Barurot nga, ika nga. No? So, kailangan natin maging maingat, mapagmahal, no? Sa mga tao sa paligid, respeto, no? At yun yung mga naturo sa aking mga positive nito, ng salitan to. Negative naman is, ayun nga, dahil mabilis,
minsan hindi natin maiwasan na magkaroon ng regret kasi baka meron tayong maling nagawa or meron tayong gustong gawin pero hindi natin nagawa. Ayun, yun po yung akin. Yung sa word na barurot po or pasada, siguro same thing na lang din po ng pagkakaintindi niya. Yung aral na napulot ko doon, yung buhay, ay parang biyahe lang din. Parang pasada lang din. Na minsan bumabarurot, madami tayong napagdadaanan, rough road, or hindi man. Lagi tayong may ma-encounter na minsan blessing, minsan malas. And yung pinakamahalaga doon is sa bawat circumstances na ma-encounter mo, maging mabait ka lang, maging mabuti ka lang. Katulad nga ng sabi ni Direk Ring, maging mabuti ka dahil yun yung tama. Maging mabuti ka dahil yun ang mabuti, hindi yun yung tama. Diba, Direk? Alright, thank you guys and congrats to your movie. Thank you. Thank you, Sir Bernard. Okay, ngayon naman po, last but not least, from Marites University, June Nardo. Tanong ka? Hindi, sa mga sagot nyo kasi tungkol sa, alam niyo ba yung, kasi sasakyan yan di ba? Kasi yung sasakyan, ang alam ko, harurot, mabilis. Yung barurot, titirahin yan, di ba? May sexual connotation yung barurot. Kaya yung sinasabi niyo, bahala kayo. Anyway. Ikaw ko na baka kasi barurot Direct naman, nag-bothered ako, direct. Diba? Slang po yun. Sa Gen Z audience at saka sa masa, ang tawag doon, barurot, binarurot, binilisan. Tama si Bernard. Slang word po yun. Siguro ng mga panahon nyo, hindi nyo po maintindihan talaga yun. Opo. Pero ngayon... Meron na bang Gen Z nga? Opo. Slang word po yun. Slang word po yun. Hindi ko alam, Opo, hindi ko na-inform, dapat po ma-inform kayo. Kaya po kami nandito para i-inform din kayong mga hindi masyadong naiintindihan yung sinasabi namin. Ang barurot ay binilisan. Tama si Bernard. Yung harurot? Harurot, binilisan. Pero may sexual connotation, tama po kayo. Tama po kayo doon. Yung barurot, di ba? Opo. Tama po kayo doon. So, bilisan mo, dali may sexual connotation to. Hindi po malayo. Hindi po malayo. May sexual innuendo lahat ng nasa DMX. Anyway, that's beside the point. Bahala na kayo. Thank you po. Hindi, tanong ka na. Nabanggit kasi ni Margaret na parang medyo nahihiya kapag tinatawag kang pantasya ng bayan. Pero sabi mo, parang pinagmalaki mo na mas wild ka. Dito, especially sa pelikulang, sa ginagawa mo, sa pelikulang to. Paliwanag, ano ba, ginawa mo ba ito sa tricycle? Sa jeep? Di ba? Hindi ba kayo nahirapan tatlo habang doing it inside the tricycle? Sabi nga direct, yung algorithm niya, nung barurot, sa mga sasakyan, mga drivers. Pag pinanood niyo po, doon po masasagot ang lahat. Ng katanungan nyo at masasatisfy kayo. Ako? You're barking at the wrong tree. Hindi, masasatisfy yung mga drivers pag pinanood yan. At saka, baka po sumikip yung brief nyo pag napanood nyo. Ano? Baka po sumikip yung brief nyo pag pinanood nyo. At saka din po sa Barurot Ilocano po ako. Ilocano rin ako. Ayan, di taga-ano kasi. Na La Union, no? Taga-Abranac sir. Okay. Yes. Okay na? Umamay kay Jeremy sir? Bira na. Apaya? Hindi ako masyado marunong salita. Nakakaintindi lang. Dito ako, yun. Okay. So, ang pinakapuno nyo doon sa La Union? Hindi, dito sa Manila. Pero sino po yung nasa La Union? Hindi, sa La Union yung parents ko pala. Kayo po, dito na kayo nagkakaliskis. Yun. So, nakaka-Ilocano ka po? Hindi masyado, konti lang. Nakakaintindi. Napakabuti, napakabait niyo po.
Maraming salamat po. Okay, sige. Thank you Hindi, po. nag-worry lang ako sa JC. Ba't parang masyado kang affiliated sa faith mo? Po? Bakit? Yung faith mo kasi, di ba, nababanggit mo, di ba, yung sa Diyos, di ba? Apo. Pagdating naman po dyan, Mm. feeling ko, masasabi ko lang, let's respect other Mm. religions. Kung ano Ay. yung paniniwala nung kayo, nire-respeto ko po. Kung ano po yung pinapaniwalaan ko, pakirespeto. Hindi ka ba ko na Catholic? dito. Catholic po. Catholic din pa. Pero Ayun. maganda po kasi yan, huwag po natin i-mention ng mga religions kasi hindi po maganda debate at usapan sa mga social media. Let's Sinabi- respect lang po. Sinabi mo kanina kasi, di ba? Opo, pero hindi po ako nag-mention na masyadong gano'n. Yun po. Thank you po. Okay. O si paano yan, Aaron, pag may indecent proposal sa'yo, paano mo tatanggihan o tatanggapin? Ako po. Ako po. Oo, kahit ako nga, wala nang iba. Thank you sa ano. Alam ko Ano, parang tinanong yun na po sa akin sa Maritas University yan. Although, medyo private yan, pero... Oo, naging-guest ka pala namin, Oo. Kalimutan ko na. Opo, pero medyo private yan, pero sagutin ko naman kasi isa lang naman po yung sagot ko. Hindi po talaga ako tumatanggap. O pasensya na po. Kahit mag-try po kayo, ang dami ko na naka-inbox sa message request. Ah, okay. Wala po ako. Dami na ba? Marami na. Marami Pero, na. ayun po, Try respect mo lang. For a change. Sige. Ayun po. Thank you po. Ah. Thank you, Sir. Okay, thank you. Good luck. Ayan. Para tapos na next batch, please. Alright, maraming salamat po.